Okay, kasama po natin, walang iba kundi ang ating neurologist ngayong araw para pag-usapan po ang iba't ibang paraan para ma-boost ang ating brain activity ngayong holiday season at bigyan po tayo ng guide sa ito ang kailangan po natin, stress-free holiday. Kaya ba yun? Parang imposible. Pero dapat nga masaya ka ng holidays eh. Ba't ka hindi masistress? Well, it can be the most stressful time of the year, partner. Lahat ng gifts, dami nagpa-plan, daming gastos. hanggang gastos. Oo, di ba? Traffic. Ayun, traffic. Yan Yan ang definitely nakaka-stress kahit talaga yung na, traffic di ba, na yan. nakaka-add talaga yun. At iba pa na mga factors, lalo na kapag nag-attend ka ng Christmas party, tapos tatanungin ka ng, kailan ka ba mag-aasawa? Oo, Mga ganon. pagpunta ka sa Hindi reunion, ba? no? Oo. Oo. Oy, ang taba mo. Yun Oo. pa. Yung pa yung mga magic words ng Nakikinig mga ako tita mo. DCMM eh. Si Rika ata, sabi niya, kasi po pinlano ko talagang tumaba. Yun ang sagot niya. Plano ko po talagang tumaba. Ay, mga ganon. Pampaano lang eh. Kasi minsan po, yung mga tito at tita, medyo insensitive minsan, although hindi naman nila sinasadya. Yeah. Kasi parang concern ba? Out of concern. Pero syempre sa ating mga napaparinggan or yung mga pinagsasabihan na, ba't wala ka pang anak? Yung mga ganon. Oo. Sensitive rin tayo doon minsan. Dapat talaga. Dapat Ikaw ba? Ano ba yung considerate ka. pinaka sa'yo na natanong? So far, wala pa naman ako yung talagang tumatak lang sa akin na wala naman. Minsan, sabi ko nga may wala naman yung magka-qualify for that. Ewan ko ngayong reunion, baka sakali. Ako, dati tinatanong kami, kailan ka ba mag-aasawa? Mag-aasawa ka ba? Yung mga ganon. Tapos nung nag-asawa ako, kailan ba kayo magkakaanak? Ba't hindi kayo? May problema ka ba? Mga ganon. Yung ganung Anong problema mo? Kasi baka may doktor na ganito, ganyan. May mga ganon. Minsan ako, nung first year, okay lang. Second year, ganon pa rin. Third year, fourth year, fifth year. So, sabi ko, teka lang, talagang pinlano namin na ayoko pa namin ng magkaanak because gusto namin muna bagong kasal, di ba? And everything. Ayoko ma-stress. Kasi nakita ko yung mga kaibigan ko, yung mga anak po nila na maliliit, naiinis ako nun. Kung ano ba yung anak mong tuwi? Pwede ba wag mo na isama sa pagkumain tayo sa labas? Kasi iyak ng iyak sa mall. Tapos nakadikit sa nanay niya na parang, alam mo na kung sino to. Lagi niya to kinikwento. Inis na inis daw ako. Dadala niya yung 2-year-old niya na ngayon po ay napakagandang 18-year-old. Ano ang pasensya mo sa mga bata? Hindi ako. I mean, I like kids. I love kids. Pero gusto kong ibalik sa nanay after. Pag hindi na ako, hindi ko na kaya. Yung ganon. Dati may nakasabay ako sa flight papunta Batanes. Pagkaalis sa airport, hanggang pagdating na Batanes, umiiyak siya. Hindi ba? Hindi mapatahan. Anyway. Hindi, pero teka lang, fast forward, partner, 3 anak ko ngayon, di ba? Di ba? At ako'y Masaya ka puyat naman. na puyat ngayong araw. Huwag mo lang silang tuturuan sa mga lessons sila. Sinabi mo sa akin yan. Wag lang, ma. Masistress ka. Wag Wag lang. ka Pero alam mo, masistress minsan, ka. kailangan mo turuan. Oo Walang naman. homework, pati gift wrapping. Lahat ikaw. Anyway, ganun lang po. Sana lang po, reminders to our titos, titas, lolos, and lolas. Be more sensitive po sa mga comments, questions, suggestions ngayong holiday season. Eto, sorry, Doc, ha? Eto na si Wala kay Doc. Tanong natin si Doc muna. Meron bang natanong sa'yo, Doc Jose Gil Guillermo Jr., na medyo na-off ka pag nag-Christmas party or reunion yung families or friends? So far, wala naman po for Wala this naman po. holidays. Baka marunong siya mag-manage sa stress niya. Iniiwasan niya yung mga Kaya ngayon ang topic po natin. Well, neurologist nga po ang kasama natin. Doc, ano bang nickname mo? Hill po. Dr. Hill. Okay, mukhang bata pa si Doc. Kaya nga. Oo, batang-batang neurologist, ano? But, well, Doc, ngayong holiday season, kumusta ba ang takbo ng ating utak sa dami po ng nangyayari sa kapaligiran? Actually, as you said nga po, the holidays po or ang Kapaskuhan is usually stressful for a lot of our kababayans, no? So, it's very important to remember to be to relax, to be mindful, lalo na po sa traffic po ngayon recently sa kalsada. So that's one, no? Take a deep breathing exercise to relax during those episodes. And then very underrated is to get good sleep. Maganda pong tulog, kumpletong tulog. At least 8 hours for most adults is the recommended duration of sleep.
8 hours. Yes. Mm. Kasama namin yung hangover doon, galing sa party. Parang mahirap po magka 8 hours ngayon. Oo, Kasi parang mahirap. kagabi, 1 a.m. na, nagra-wrap pa ako ng gifts. Oo, Hanggang ngayon. Ako nga, syempre magagaling ng party. Ko for some reason talaga yung dogs ko tumatahol na eksaktong 7:30. So iksi na, hindi ko na makukuha yung 8 hours ko. Alam mo yun, sira na. Pero yun talaga, ngayong holiday season, kailangan yung sapat na tulog. Yes. Well, kahit naman di siguro Christmas. Yes. Kailangan yun. Pero Doc, partner na alala mo dati, guest natin si Doc Tony Lachon, sinabi niya na, I think, December 25 ba? Yung mataas yung may mga namamatay. Stroke and heart attack. Stroke and heart attack. Ano ba yan? Combination ba yan ng stress tsaka yung mga kinakain? May explanation ba doon, Doc? Yes. So actually yung next part na I will discuss is yung sabi nyo nga hangover. So Okay. medyo bawasan po yung alcohol use during the holidays, no. It's given na po sa mga Pilipino na nag-enjoy at rightfully so during their vacation. So medyo be mindful of your alcohol intake. Number 2 is avoid sodium-rich food. So medyo maalat na pagkain at matatabang pagkain during the holidays. Wala akong exact figure na masabi, but by observation, yes, we do see a lot of patients during the holiday season and even spilling over to January. Lalo na for stroke cases. Ano yan? May kasamang stress na rin ba doon? Puyat? Ano po doon, Doc? I think a lot of factors are in play with regards to this phenomenon. But as you said, marami pong nasistress during the holidays, maraming napupuyat during the holidays for a lot of reasons, so different reasons. Mahirap bawasan yung alcohol intake, partner, di ba? Doon tayo humuhugot ng lakas para sumayaw eh. Yun na Pag nga. nakahinom ka lang, doon ka lang Eh, di ba- kakapal ang mukha mo para sumayaw ka sa harap na maraming kasama mo sa May office. recommended, di ba, alcohol intake naman. Hindi naman sinabing zero kapag... Yes, kasi pag Pasko, parang imposible for some, Oo. ano? Kasi nga may parties and all that. So, ilang glasses nga po ba ang recommended? Ang moderate drinking is different po kasi for males and females. I don't know why there's a difference. Maybe sa body It's so weight. unfair. Yeah. And that's the reason why, alam ko, mas konti ang recommended sa female compared sa males. Yes. 2 standard drinks for males per day. Not exceeding that. So that includes beer and a glass of wine. So, And two bottles? bottles of Yes. beer. Hindi naman nasusunod yung 2 bottles na yan. 2 bottles. na lang. Pagdating mo nun, wala. Buti na lang hindi ako mahilig sa beer. Tapos, For females, 1 standard drink lang ha? per day. So yes. Grabe, 1 lang. Oo. So, yun po yung recommended. And bakit? Pag sumobra po, anong pong mangyayari? Well, bukod sa malalasing ka and, a bad hangover the next day. Of course, we know that drinking clouds judgment, especially if sa Philippines, marami po nagda-drive. So it's Yeah, very dangerous that we consume more than that. Actually, that is the definition of moderate drinking lang. Opo. Actually, kami ni Jack, every day sa Arangkada Yeah. Balita, ako po ay sobrang nababahala. Araw-araw na lang may May aksidente po. aksidente And na marami dito ay mga lasing yung driver. Yeah. 'Di ba? Tsaka kung matatandaan ko nung nagpo-police reporter pa ako noong time na yun. Ang daming, hindi naman pero napansin ko din dati, pag Christmas, ang daming aksidentes. Ang script is galing sa Christmas party, ganun niyo lagi yung mga balita. Oo, so dapat po mag-designate kayo ng driver na Oo. hindi iinom or sumakay kayo dun sa ibang sasakyan. Huwag kayo mag-drive, lalo na po yung mga nakamotor. 'Di ba? Sila yung naaaksidente and marami po sa Oo. reports nga natin talagang wala na. Wala Or ng buhay. magpasundo kayo. Ako, nagpapasundo ko sana kapag alam kong iinom ako sa isang party. Dahil kasi Oo. sabi ko nga, di ba, Doc, partner, kunyari, kahit ako ay konti lang ininom ko at for some reason, may nakabangga kahit ako yung binangga, pero once na maamoy ka na may alcohol, talo ka na doon. Di ba? Sabihin, nakainom yun. Kahit di ka naman lasing or tipsy noon, isayo pa rin yun, di ba? Oo. Okay, so what else, Doc, yung kailangan naming bantayan? Kasi nga, isa nga sa mga tanong dito, Oo. ano ibig sabihin yun? Boosting brain activity this holiday season. Ano yun? What do you mean? Gagamitin mo yung brain mo? Kasi hindi mo ginagamit yung brain mo pag holiday. Sorry. Baka Kasi nakalagay dito. Baka ipag-compute. Ay, may question dito. How to boost your brain activity? Oo.
Okay, so actually that's a very difficult question to answer. But another way po siguro is to have regular exercise. Aerobic exercise has been proven long term at least to lessen the chance of dementia and to improve overall cognitive function of the patient or the citizen. And then next is huwag kalimutan na matuto ng bagong bagay kada holidays, no. For example, learn a new recipe. Yes. A new recipe. New recipe, a new way of Bagong hobby, ganyan. bagong hobby. So, yes. Kaya, ako, hindi naman Diba hobby, sabi ko no? sa'yo, kaya mo pang matutong magbike. Tsaka na yung bike. Partner, tsaka na yung bike. Hindi ko natin yan. Oy, Huwag natin muna ipilit. Nasa stress ako. Just Hindi, joke thinking lang. about it, ano? Okay. Well, isa pang mga binabantayan, syempre, yung stroke. 'Di ba? Kung may heart attack sa puso, since neurologist po ang kasama natin, yung insidente po ng stroke or brain attack, kumusta naman po pag holidays? Yun nga po, usually we see increase in cases of strokes during the holidays or around the holidays and after the holidays. I think more of kailangan din paalala sa ating mga pasyente na huwag kakalimutan maggamot during the holidays. Yun. Shout out. Nag-holiday din sila sa gamot. Oo. Shout out sa nanay ko po na laging nakakalimutan ang kanyang gamot. Oo. So, hindi ko na alam. Text ako ng text na inom mo na ba yung maintenance mo? Oo. Oo. Ay, ako nga, Doc, kasi minsan naman, well, hindi ko naman kinakaya. May nagma-maintenance din ako. Kaya alam, minsan pang inisip, ako, minom ako kagabi. Baka naman di tumalab yung maintenance ko sa umaga. Okay. Magandang tanong yan. Ano ba yan? Okay lang ba? Or May effect. Baka may side effects. baka mabaliwala yung ininom ko. Hindi, yung ininom ko na gamot, hindi ininom ko alak, ha? Pero Yeah. I mean, may effect ba yun? Kaya nung gabi, uminom ako, tapos umaga uminom ako ng maintenance. Hindi ba masasayang lang yung maintenance meds ko ng umaga? Hindi po. As long Okay pa rin. as konti lang po yung ininom nyo sana. Yun lang. Last night. Hindi then, naman, hindi ka wala naman, siya okay masyado ka naman. effect Hindi ko sa nga alam okay na, naman. sumobra eh. Hindi naman. Oo. Sakto lang. Yeah. Nakapag-drive pa ako. Hindi ka naman. Nakapag-drive pa ako. Well, sir, sa may mga maintenance yan, ano pong advice nyo? When do you know na meron ka na palang brain attack? 'Di ba? Parang, ano po yung mga signs and symptoms na ikaw pala ay baka may aneurysm na or stroke? Actually, we have a mnemonic for that, no? Ang tawag is FAST. F-A-S-T. So, face. Pag nangiwi po yung isang part ng face, usually the lower half of the face, in one side. Arms, pag may nanghina na isang parte ng katawan, either sa kanan o sa kaliwa. And then speech, S, nabulol or di siya makasalita. Na-disorient. And then time. So, the sooner that you get to a stroke-ready hospital, the better. Okay, what do you mean po sa stroke-ready Ready. hospital? Okay. Usually po, mga stroke-ready hospital is a hospital that can administer yung special drug for this specific type of stroke called ischemic stroke or nagbarado na blood vessel sa brain. And usually, it's only you're only eligible within 4.5 hours, 3 hours to 4.5 hours, depending on the situation and the checklist that we have. So, Opo. only a few hospitals. Okay. The big ones. Big Oo, ones usually, yes. So, hindi pala lahat, Not no? Hindi, all, so, oo. maganda sa mga nakikinig ngayon Dalhin na yun sa- porket na dadalhin nyo na kagad sa kahit saang hospital, hindi pala lahat kaya Gamot mag-cater. po ba to? What do you mean? Paano ina-administer yung gamot na yun? Kahit, sige Yes. po. Through the IV siya. Through the IV. Hindi bubuksan yung utak or what? Hindi po. Hindi Hindi naman. naman ho ganon. Opo. Pero sometimes po kasi the nearest hospital is still the best hospital. Oo. Kumbaga Lalo na pwede kung sila magbigay far-flung ng places. first aid or Yes. kung ano man. And But may golden hour, hindi ho ba? Like kung masyado ng matagal. Baka ma-paralyze ko. Ano ba yung mga side effects po nito? Or mamatay ka? so, yes, correct po kayo, Miss Nina. No? The golden hour is usually 3 hours to 4.5 hours. Na kailangan madala na. Dapat madala mo agad para Oo. malaman nila. Kasi hindi alam ng tao. Pero masakit po ba yung ulo na gusto mong i-bang yung head mo raw sa wall? Ano naman po yun? Okay. So, not all strokes presents with headache po. So, Okay.
Some patients have what we call headaches, primary headaches like migraine, tension headache, cluster headache. So those are examples. So if it's the worst headache of your life, there are still other types of stroke like subarachnoid hemorrhage o may nag-bleeding sa brain. Kailangan pa rin siyang dalhin sa hospital as soon as you can. At different po yung management depende kung ano nakita dun sa mga resources. Wait, ano yung worst headache of your life? Grabe. Ano yun? Parang nakakatakot naman yun, no? Ano yun? San part? Di ba meron kasi, pag siya, masakit sa batok. Oo, delikado daw yung sa batok. I mean, ano ba yan? Iba-iba. Sabi nila pag ano, sa may dito, matayan, yung ganun kagad na nag-ano. Ano ba yan, Doc? Actually, it differs for cases based on anong naramdaman ng pasyente for that day, no? Pero non-specific po usually yung location with this type of problem. Pero ang common denominator is that they usually describe the pain as the worst headache of their lives. So, pinakagrabing sakit na naramdaman nila. Usually 10 out of 10 on the scale. Tas, alam mo yung, sorry Vince, yung asawa ko kahapon, 10 out of 10 daw yung ganun yung kasakit niya, na ano. na inisip niya magsulat na ng last will and testament. Yung ganon. Pero I mean, was so worried. nag-take siya ng meds for that. Paracetamol lang. Tapos Paracetamol. hiniga niya. Ano pa Okay yun? na siya. Ano yun? Ay, okay naman siya. Oo. Or else wala ako dito. Oo nga. Tama naman. Diba? Hindi. And then today okay na. Ano kaya yun, Dok? Kaya inisip ko baka na-aneurysm ka na. Magpa-CT scan ka na yung iniisip Baka ko. naman ini-stress mo si Vince. Ako ata dahilan. Pero grabe naman 10 out of 10. Diba? Dok, paano ba yun? Yes, medyo mahirap mag-diagnose Yeah. Ng through conversation, but ang maganda siguro po is makita siya ng local neurologist or other doctors to correctly diagnose yung sa problem po sa nararamdaman niya. Pero usually po pag natatanggal sa medications, baka hindi siya as serious, but of course, better to get consult. Yun din po yung reminder ko sa mga viewers. Oo, kasi nga, lalo na ngayong holiday season, pwede rin kasi, ano po yan, pwedeng migraine. Ano ba ang dahilan ng migraine? At ano yung kaibahan ng migraine sa ibang headache? Like, let's say, may tension headache. And then again, let me ask you about the difference between a migraine and a stroke. Okay, so migraine and tension headache. So, migraine, actually, there are theories pa lang regarding the pathophysiology or the cause of dahilan sa migraine, no? But one theory is that it's the electrical activity in the brain that's causing it, and hindi siya masyado ma-explain. At common siya sa babae than males. Ako, I noticed, talagang nagkaka-migraine po ako pag hindi ako uminom ng kape. So, ano pong ibig sabihin nun? Parang kailangan ko ng caffeine. Okay. So, actually, for most people, caffeine is effective in aborting or stopping yung kanilang migraine. But actually, for some people, it might be also problematic. So, it depends on the person. But most people na medyo po na mahilig po sa kape, sila po usually nag-headache pag nagsastop sila bigla ng caffeine. O pag nagsastop, kunyari hindi ka nga Or nakainom. na-miss mo yung... Na-miss mo para tuloy maintenance yung Kaya kape. nga, di ba? Pero masama ba yun, Doc? Well, maganda po that you get... Okay. You get consult with your local neurologist or other doctors, but maganda po if may masakit, you take pain reliever. Isa pa, Doc, na and partner na rinig ko lagi na usual kwento tuwing mga December, kahit hindi naman, year-round. Yung sinasabi, ano lang kagabi yan, uminom, then natulog lang, tapos hindi na nagising. Ano ba yun? Usually, heart attack ba yung magyan? Or may something na may mga ganong cases, di ba, Doc? Natulog lang, tapos sinabi, well, di na nagising yung tao. Sabi, bangungot, or ano ba yan, Doc? Actually, mahirap po sabihin kasi po, pag natutulog ang pasyente, wala silang symptoms na na-explain sa kanilang relatives o kasama sa bahay. So, I think the data is most of the time, it's just really heart attack that's causing. Ganun. Yun nga inisip ko kasi, Doc, I mean, kunyari ako ba ay may nararamdaman na ganito,
sumasakit yung ulo mo, huwag ka muna kaya matulog or wala namang gano'n. May signs ba mula sa utak natin na yung gano'n, na maiiwasan natin na, ma-stroke habang natutulog? Well, generally, the rule is to makontrol po ang high blood kung meron, ang diabetes kung meron, ang high cholesterol kung meron, and proper diet. And then, if may kakaiba pong nararamdaman, I always tell my patients, lalo na kung very alarming, go to the nearest ER to be checked. Ito, Doc, may tanong si Eduardo Llobrera. How joy strengthens our brain? How do we know holidays and celebrations can positively impact our brain? Okay, so that's a good question. So, sabi sa studies, social interaction, especially meaningful social interaction, improves your cognitive health in general and actually reduces the risk of dementia. May. Hindi siya ganun ka-proven but may. So, during the holidays, especially sa Pilipinas, usually reunion po yan, chance to reconnect, and so it's more of sa social gathering or social interactions po siguro sa holidays. Oo. So positive hormones or ano ba yung hormone yung cortisol para sa brain? Ano po ba yun? I always hear that pag na-boost mo yung cortisol sa brain. Actually po, cortisol is more of a stress hormone. Ay, sorry, pag nabawasan mo. Okay. Kasi parang, baliktad. So, usually it's serotonin. But, yun, serotonin. Oo. Yun yung happy hormone. Yes. How do we get that? It's produced by the brain and tawag dito po, certain conditions where, kunyari, when you're happy, it's secreted more during that episode. But yes, so serotonin is one of the hormones in the brain. Partner, pag nagsha-shopping ka ng sapatos, feeling ko yung serotonin mo tumataas. Definitely. Ako Yun naman, rin, pag namimili rin ako, retail pag therapy ka na sa mga furniture shop. Tuwan-tuwa ako dyan. Yung mga or pag nagta-travel ka, di ba? Definitely. Kasama mo yung anak mo. Mga ganun. Di ba? Yun yung mga bonding time. Saka yun nga sabi na yung natatawa ka, masaya ka. Hindi natatawa mag-isa. Hindi natatawa ka na may laughter therapy ha. Okay. Di ba, Doc? Laughter therapy. Yes, of course. It's good to enjoy ourselves also during the holidays. Pero may nakita ko sa notes yung positive stress. Is there such a thing as positive stress? Is there such a thing? Positive stress. So, I'm guessing pag you're in a stressful situation and you get stressed. No? So, I always tell my patients po na it's impossible to have stress-free life Walang for ganun everyone. Baka naman yung tipong marami kang pera at di mo lang siyang gastuin. Positive stress. Pag ako si Engineer Alcantara, pasoli-soli na lang. Di ba? Diba? Nagsusoli. So I guess we should limit our exposure to stress as much as possible. Okay. Ayan. Alright, Doc. Naku, maraming salamat for your time and for coming here sa studio po namin. Dr. Jose Hill Guillermo Jr. Doc Hill for short. Ayan. Happy holidays, Doc. Salamat. Happy holidays. Thank you, Doc. Salamat, Merry Doc. Christmas. Thank you for having me.